Sa mundong nababalot ng madaming hiwaga, dapat lagi mong pakikinggan ang puso mo. Dahil sa pusong tumibok sa tamang panahon, kaligayahang dulot ay babaunin hanggang sa dapit hapon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Francis, iyo! Sakto ang dating mo. Di ka nagpasabi na umuwi ka na pala. Halika dito. Maupo ka sa tabi ni Eddie. Tito. Biglaan lang po talaga yung pag-uwi ko. Okay. Mas maganda yung biglaan para masaya. Hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako kay Francis sa mga sandaling to. At habang pinagmamasdan ko siya, may tila ba ngiting mahirap pigilan pero kailangan kong pigilan. May kasama po ako, Aling Yoli. Mula sa likuran ko, napalingon ako. Nakita ko ang isang lalaki na nakangiti na lumapit kay Francis at tumayo sa likuran niya na humawak pa sa balikat niya. At si Aling Yoli naman, kumuha pa ng isang plato para sa kasama ni Francis. Oh, tara na kumain. Wika ni Aling Yoli. Siya na ang nagdasal at eto, matapos makapagdasal, nagsimula na kaming kumain. Tahimik lang talaga ako at patingin-tingin lang kay Francis. Medyo naiinis din ako kasi naman simula nung maupo siya sa tabi ko, di pa niya ako kinakausap. Ang laging kausap niya ay si Aling Yoli at si Tatay. At yung kasama naman niya ayun, nakikitawa lang. Kapag tumitingin sa akin si Francis, umiiwas ako ng tingin sa kanya. Nakakainis kasi. Hanggang sa matapos na kaming kumain, si Tatay at si Nanay nasa sala kasama si Aling Yoli. Yung kasama naman ni Francis andun sa sasakyan. At si Francis naman, ito, nasa kusina. Kasama kong naglilinis dito. Hindi siya nagsasalita kaya di din ako nagsasalita. At habang naguhugas ako ng mga plato, lumapit siya dito sa tabi ko. Nakakamiss naman yung ganito, wika ni Francis. Bigla talaga ako napangiti. Di ko napigilan. Pero di ko pinakita sa kanya nang ngumiti ako. Ang tahimik mo naman. Ikaw ba yan, Eddie? Tara maglakad-lakad sa labas pagkatapos nating maghugas ng mga kinainan. Ayoko. Maglakad kang mag-isa. Bago yan na. Bakit napaka-arte mo naman ata masyado, Eddie? Hindi na talaga ikaw ang Eddie na nakilala ko. Kasi yung Eddie na kilala ko, hindi maarte yun. Bakit ba kasi umuwi ka pa, Francis? Dapat di ka na lang umuwi. Ayaw mo ba na umuwi na ako, Eddie? Kasi kung ayaw mo, aalis na ako. At babalik na ako sa pinanggalingan ko.
Gusto ko, Francis. Pero bakit sabi mo, hindi ka na uuwi at hindi na kita makikita kahit kailan? Nakakainis ka. Bakit niloko mo ako? Eddie, syempre, susurpresahin kita. Nagalit ka naman kaagad. Tapos, nakablock ako sa lahat ng kontak ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Francis. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Eddie, babalik lang ako doon kung kasama ka. Kaya sorry na. Nagbalik na ako. Francis, bakit ba kasi sinabi mo di ka na babalik? Tapos sabi mo pa ang pangit ko na. Kaya di ka na uuwi. Eddie, biro lang kasi yun. At saka ikaw nga sabi mo, huwag na akong umuwi kasi wala na akong babalikan. Natakot kaya ako. Baka kasi may iba ka, no? Ako pa talaga may iba, Francis. Ikaw nga yung may ibang kasama. Eddie, alam mo, walang patutunguhan tong pinag-uusapan natin. At saka yung kasama ko, kilala mo naman siya, di ba? Oo, kilala ko. Pero nakakainis ka pa din, Francis. At yung best friend mo, isasako ko talaga yan tapos papaluin ko ng kahoy. Bakit ba nagagalit ka sa best friend ko, Eddie? Malay ko ba? Baka ipinapalit mo na ako sa kanya. Eddie, ano ba yung iniisip mo? Ako nga ang dapat na mainis sa'yo. Kasi naman, bakit ako nakablock sa'yo? Binibiro ka lang naman na di na ako uwi. Francis, alam mo, nainis pa din ako. Huwag mo na nga akong kausapin. Bahala ka, Eddie. Kasi, ready na ako. Ewan ko sa'yo, Francis. Wala akong pakialam kahit ready ka na. Ano naman kung ready ka na? Baka mamaya, maluwag na yan. Uy, Eddie. Ang bad mo. Ilang taon mo bang hinintay ito? 10 taon tapos ipapagamit ko lang sa iba. Hindi ako papayag. Kasi para lang sa'yo to. Sa pinakamamahal ko. Bakit, Francis? Sino ba yung pinakamamahal mo? Basta, Eddie. Para lang to sa pinakamamahal ko na nag-iinarte habang naghuhugas ng mga plato. Talaga ba, Francis? Oo, Eddie. Talagang talaga. Okay. Ang tanging sagot ko. Kaya binilisan na namin ang paghuhugas ng mga kinainan. Kasi alam niyo na, bagong dating, ibig sabihin parang halaman na makakaranas ng unang pagpatak ng ulan sa napakahabang tagtigang